Okay? How to handle pressure. Actually, inaral ko to. Inaral ko to ng 5 minutes. Napapansin nyo naman siguro, minsan, meron iba sa inyo, hindi naman lahat, pero baka encounter nyo talaga sa mga nangyayaring ito. Pag i-chat kayo sa akin, hindi ko kayo sinisin. Tama, Cindy? Dali? Kayo minsan, di ba? Kasi minsan may mga tanong kayo na dapat kayo talaga yung mag-resolve niya. Andiyan talaga lagi ang pressure, nandiyan ang stress. Pero kung hindi nyo ma-overcome yan, lalamunin kayo yan, babagsak kayo yan. Baka masira pa ulo ninyo. Ang ituro ko sa inyo ngayon yung mapagdaanan ko rin. Pero na-overcome ko yung lahat. Bakit? Ito ang rason. Kailangan mong i-build ang personality mo. Paano ba mabibuild ang inyong personality? Ay, may pagkain dyan. Kain muna yung mga huli. Bigyan na lang sila si Aljo. Si Jane. Okay, sige tuloy tayo ha. Sayang yung discuss ko, hindi naputan. Natuwa sana kayo. Paano ba yan? Ulitin ko ba? Panoorin nyo lang. Napaka-importante yung discuss ko para sa inyo sana. Sila natuwa eh. Sige, discuss ko sa inyo. Mag-uusap tayo mamaya na lang. Paulit na lang kayo kasi continuous na tayo. Yung iba kasi gusto na tuloy na. So, how to build your personality? Number 1, mental aspect. Paano mo ma-handle yung pressure sa pagtatrabaho? Kasi sales kayo eh. Normal, marami talagang na-encounter yan, na mga problema. Pero kung hindi nyo ma-build na mga isang personality ninyo, saluhin ko yung mga problema na dapat kayo ang umaharap. Kahit sa inyo sa supervisors. So, ituturo ko sa inyo. Itong mental aspect, napaka-importante nito. Paano ba palakasin ito? Tulad ng nag-aaral din tayo, paano ba tayo maging magaling? In mental aspect, kasama ng intellectual knowledge dyan. Kailangan natin maging magaling sa buhay para ma-build natin yung personality natin, para ma-overcome natin yung pressure. Dito sa mental aspect, kailangan natin mag-aral tuloy-tuloy. Parang nasa eskwelahan lang, para pumasa ka sa exam, kailangan mag-aral. Tama? Para gumaling ka, kailangan mag-aral. Ngayon, nasa labas na tayo ng eskwelahan, wala na rin na magtuturong teacher sa atin. Ang totoong teacher, itong buhay na nasa labas. So kung hihinto kayo, dahil alam nyo, wala na ako sa eskwela, hihinto na ako. Kapag iiwanan kayo, hindi kayo matututo. Paano yung pressure? Andyan sa buhay natin yung pressure. Pag huminto kayo, hindi nyo kaya to. Oras na hindi kayo natuto at namoblema kayo, hindi nyo rin kaya yung problema. So paano ba kayo matututo? Kailangan nyo mag-aral. Ang buhay ay continuous learning ito. Oras na huminto ka, maiiwan ka. Sa sales, napaka-importante yan sa inyo. At ito ngayon, tinuturo ko sa inyo. Kailangan kasi natin maging magaling sa buhay para ma-overcome lahat natin ito. Itong pressure. Pero ang problema, kung marunong kang humarap niyan, challenge lang yan. O sa iba nga, blessings pa yan sa kanila eh. Diba? Every time kasi na nasa challenge tayo, after nung challenge, may natutunan tayo. Sa iba, alam niyo sa ibang magagaling, mga mayayaman, mga bilyonaryo, bawat problema, blessings yan para sa kanila. Kasi sa dami ng problema ang naharap nila, lalo sila nagiging magaling. Pagkatapos mo kasing ma-resolve yung isang problema, natuto ka dun eh. Natutunan mo kung paano resolve yun eh. At hindi mo na ulit uulitin yun. So madaming problema, madaming blessings. Kasi mas marami kang natututunan pag mas marami kang problema. Tama? Dali? Kaya kung tambak man ang problema mo ng isang linggo at na-overcome mo lahat yan, solusyon mo lahat yan, sa susunod, baliwala lang yan sa'yo. Dapat ang pressure, itinuturing natin na maliit lang. Mas malaki dapat tayo dyan. Kasi pag lumagpas sa atin yung pressure, masisira ang ulo mo. At bakit ba lumalagpas ang pressure sa atin? Bakit natataranta tayo? Bakit nai-stress tayo? Bakit iniisip natin, ayoko na? Hindi ko na kaya to. Kasi hindi ka kasi nag-aral, huminto ka. Nagpaka-kampante ka na. Hindi ganoon. Kung hindi kayo maniwala dito, ewan ko para kayo nakapikit. Kailan pa ba kayo gigising? Kung kailan papikit na kayo, kung kailan matanda na kayo, wala na kayong pagkakataon na matuto. Wala, lipas na yung oras na paglipasan na kayo. Doon pa lang kayo gigising. Ngayon, nakikita nyo na ito, tinuturo ko sa inyo. Buksan nyo lang mata mo, maniwala lang kayo. Magiging magaling kayo dahil magaling ako. Ako'y nagtuturo sa inyo, magiging magaling din kayo. Aniwala ba kayo doon? Yes.
Tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. Etong mental aspect na to, kailangan talagang continuous learning dito. Kasi ang buhay, cycle. Ang mundo nga, hindi huminto. Oras na huminto ka, maiiwan ka eh. Nakaraan, dinawin ko nga dito. Pag umikot ang mundo, huminto ka, maiiwan ka doon. Pwede ka bang maiwan? Hindi. Diba? So, sasabay ka, mag-aaral ka para makasabay ka. Okay? Ano yun, Chap? Pwede mong mapasitihan yung Okay. Mag-aaral ka. Papalakasin mo lang kasi yung mental mo eh. So ito, continuous learning na lang to. Kasi yun naman talaga ang buhay. study and learning about. Ang itinuturo ko sa inyo buhay, wala tayo sa eskwelahan eh. Yung mga itinuturo sa atin natin sa school, basic yun eh. Diba? Kung natututo tayo sa school noon, dahil tinuturuan tayo ng teacher, nandyan sila para magturo sa atin. Ngayon hindi na. Ang buhay na mismo magtuturo sa atin, naniniwala ba kayo? Yung buhay na mismo ang teacher natin. Kung hindi ka matuto dyan sa buhay na yan, maiiwan ka. Sa school nga, kung hindi ka nakinig sa teacher eh, masizero ka pa na exam. Pag uwi mo sa bahay nyo, kakaangkaan ka, hindi ka gagawa assignment. Hindi ka mag-review. Pag exam, zero ka. Ganon din yan. Kung ang achievement nyo sa school dati ay ang nakukuha nyo certificate, diploma, dito success ang makuha nyo kasi buhay, ito hindi teacher ang magtuturo sa inyo. Naniniwala ba kayo? Ah, at dito sa buhay, ganoon din, walang pinagkaiba. Dapat matuto ka. Paano ka matuto kung hihinto ka? Bawat experience mo, hindi ka natututo. Bawat pagkakamali mo, bawat problema, wala kang kadala-dala. Dapat bawat problema, may natututunan ka. Next time na magka-problema ka ulit, alam mo na, kung gano'n ang problema mo, kaya mo nang i-resolve. Sa sarili ko ha, kahit magsabay-sabay pa ang problema, kaya sumakay pa kayo lahat. Baliwala na lang sa akin yan. Diba, Chay? Opo. Naniniwala ba kayo? Opo. Muntik na ako mamatay. Alam niyo yan, di ba? It's okay. Sino ba nakaabot dito? Nakulong na ako. Ano pa bang problema? Dinanas niyo ba yon? Hindi pa sana, pero sana wag niyong danasin yon. Kasi ngayon na-advance ko na kayo. Bago pa dumating sa inyo, mga turo ng buhay, yung mga itinuturo ko sa inyo, napakahalaga nito. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, para kayo nakapikit, bahala kayo. Ako mismo sa inyo, natututo din ako. Alam niyo kung bakit? Kung ano yung buhay niyo at hindi kayo masenso doon, ako natututo. Kasi hindi ko ginagaya yon. Kung ano man yung ma-adapt ko sa inyo na tama, yun lang ang i-adapt ko. Meron mga bago sa inyo eh, na bukas ang kaisipan ko sa pagtanggap ng mga bagong ideas. Pero doon sa mga negative, doon sa inyo every time na mag-fail kayo, aral sa akin yan. Pag-uwi sa bahay, inom. Hindi marunong mag-ipon. Pag-uwi sa bahay, natutulog lang, nag-Mobile Legend. Aral yan para sa akin. Natututo din ako sa inyo kahit paano, pero napakalaking bagay na ituturo ko sa inyo. Out of 10, maghati-hati tayo, siyam sa akin, isa lang natututunan ko sa inyo. Basic na basic pa. Pero sa akin yung may tinuturo ko sa inyo, ewan ko lang, kapag natuto kayo, ito hindi pa kayo gumaling. Sinilasin nyo na ako. Tama? So, naiintindihan nyo na, hindi kayo pwede huminto, continuous learning, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Hindi porket wala na kayo sa eskwela, hinto na rin kayo. Ang buhay, tumatanda tayo. Tuloy-tuloy yan. Buti kung pagkatapos yung school, hinto na rin ang lahat. Okay, next!